Yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint, February 5. For what? For nothing. Oh, so wala. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So yan ang nangyari. Ang mga taga-ICC dahil lang. ang ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni dating Pangulong Duterte na si Karim Khan ay pansamantalang bumaba sa kanyang pwesto. Bakit? Ang pagbaba nito sa pwesto ay sa gitna ng investigasyon ng United Nations dahil sa kanya umanong sex misconduct. Buti na lang may deadlines o may schedules na ng pagsagot patungkol dito. Kaya tingin ko, kumbaga gumagana naman tuloy-tuloy. Kaya medyo tingin ko, pasok pa rin tayo sa schedule sa September. Sa tingin mo lang yun, ma'am. Good news. The ICC is in trouble. Trouble. Trump hates the ICC. Yun. Me too. Chief Prosecutor Karim Khan has just stepped down. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Turu-turuan ang nangyayari ngayon mga kasama. Oo, yung campaign manager ay sinisisi. Bakit natalo raw sa Mindanao? Anak ng bugi. Bakit hindi kayo matatalo? Pinagsabihan na nga kayo na huwag nyo impeach, ha? Huwag kayong pumirma. Sige kayo ng sige, banat kayo ng banat. Ngayon, sasabihin nyo, walang ginawa yung campaign manager nyo. Ibang klase. Pagtalo, sisihin ang kakampi. Ganun ba yun? Mga kasama? Pagtalo, sisihin na lang lahat. Ito pa. Ugat. Parang ugong-ugong. Pagpapalit ng bagong liderato. Nako, kasama kaya dyan si Sticker. Sa palagay niyo mga kasama. Pero siyempre, nakalike ka na ba? I-like nyo muna at i-share. Bago tayo magsimula sa ating reaksyon at talakayan, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification every day. At ito pa, meron pang lawyer cast doubt on move to disqualify judges in Duterte ICC. Anak ng bugi, Meron na nagsalita. Nagalit si Trump. Sa dulo ng ating video, makikita nyo. Nagalit si Trump. Bakit? Abangan natin yan. Pero ito, pumabor sa Duterte ang media world, katapusan na ni Malulong. Pasok! At mukhang ang iba't ibang bansa ay pumapanig na rin sa mga Duterte. Ayon kasi sa report ng Nikkei Asia, kasorpresa daw na ang Philippine elections ay naging backing ang dating Pangulong Duterte. Pero alam naman ng lahat na talagang mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. At sa balitang inilabas ng Nikkei Asia, sinabi nilang weak daw si President BBM. Hayan tuloy, nalalaman ng iba't ibang bansa ang baho ng Pilipinas dahil sa mga maling desisyon. What do you mean surprise backing? Here in the Philippines, everyone knows the truth. Pero ayan na nga, dahil sa mga paandar ninyo, the world is catching on. Imbes na tayo lang yung nagkakaalaman ng baho natin dahil sa mga malinyong desisyon, alam na ng mga kapitbahay ang gulo ng pamilya natin. At hindi lang yan sa Pilipinas, hindi lang yan sa Asia, sa Europa umabot na yan. Sa Amerika umabot na rin yan. Kaya nagalit si Donald Trump. Abangan nyo mamaya, merong isang banyaga ang nagbalita na itong si Karim Khan? Enak ng tipaklong Parang magkakaproblema. Doon sa dulo ng ating video yan. Tuloy natin to. Pag-amin ni Representative Toby Tiangco sa mga baho ni Romualdez patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara. Ito na ang bala ni Toby Tiangco dahil siya ngayon ang sinisisi ng Marcos administration sa pagkakaroon ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Pag ito naipit mga kasama, sigurado kakanta to .
maliwanag naman kung sino ang leader ng pagka-impeach si BP Sara. Di ba? Sino ang nasa likod? Sino ang nagsalita doon sa harap ng mga bakulaw na kamera doon sa House? Di ba? Tuwan-tuwa pa nga siya. Gumaganon pa. Yung mga alipores at yung amuyong na nakukuha sa pera ay nagsipirmahan. Pero kung may dignidad ka kahit wala kang ayuda, kagaya ng inendorso ni BP Sara sa Mindanao, kahit walang ayuda, may prinsipyo, ayun, panalo. Di ba? Ganun lang. Pero abangan natin ang laglagan nito. May maglalaglagan dito malamang. Maldes, the fall guy? Why the Duterte camp should stay vigilant. The post-midterm political landscape is shifting rapidly, and in the middle of it stands an increasingly uncomfortable question. Is Speaker Martin Romualdez being positioned as a sacrificial lamb to insulate President Marcos Jr. from the political backlash of recent missteps? Navotas Representative Toby Tiangco's public revelations about the impeachment of Vice President Sara Duterte, admitting it was rushed and politically motivated. Bakit? Diba? Kasi bago mag-recess ang Kamara, doon nila sinagawa yan. Isinigawa nila yan. Diba? Last minute na lang. Recess na sila. Doon nagkapasahan, nagkapirmahan, at nagkaroon ng kwarta. Magaling sila magpatakbo. Ngayon, ano ngayon? Ito babalita natin, Galing sa kanila to. Gusto natin malaman, naglalaglagan na at nagkakaroon na sila ng problema. Pasok mo. First, kasi this afternoon, we have Alianza ng Bagong Pilipinas Campaign Manager na Navotas Congressman Toby Tiangco. Good afternoon, Congressman Tiangco. Yes, good afternoon. Thank you for joining us. Hi, Congressman. Congratulations, Nakabawi na pa yung tulog. Hindi pa masyado. Ito legit, hindi pala to pumirma sa impeachment ni BP Sara. Yun ang kanyang pag-amin. Bawi pa lang, dami pang trabahong yun. Well, it's double-sided, no? It's both congratulations for winning your re-election. Personal congratulations. And also commiserations sa outcome ng Alianza slate. So let's start with that. Ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? And what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre, this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. If you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. At isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because umamin na. Nagsimula ang problema nila dahil nag-file ng impeachment case kay VP Sara. Pero hindi siya kasama sa pumirma. Yung mga pumirma, yung iba, nagkalintik-lintik na ang karir, hindi na nanalo. Di ba? Tuloy mo, Congressman. Yung October surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya Ito ang sisisihin nyo. Si Bakulaw. Yung mga senador na natalo ng alyansa, pagkakataon niya para sisihin itong si Bakulaw. Bakit? Impeachment kasi ang natupag Nagalit ang taga Mindanao at Bisaya. Promise. Sabi ni Aling Marie dito, nagalit. Bakit? Sinabi na nga ng religious group, wag niyong gawin yan. Ginawa niyo pa rin. Apektado tuloy yung alkansya. Sa totoo lang mga kasama, totoo na apektuhan. Diba? Yung mga kaibigan nating OFW, talagang galit na galit nung in-impeach si BP Sara. Patunay. Nagsalita na to si Congressman. Ano pang sasabihin mo, Bakulaw? Pagkakailaan mo pa yan? Umami na dito? Pansin nyo, early on, pinawasan ko yung rallies doon sa Mindanao. Kasi wala rin mangyayari sa amin doon Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga bakit, why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin,
Yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint, February 5. For what? For nothing. So wala. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So yan ang nangyari. Sir, clarify. Diba? Alam niya kasi ano siya campaign manager siya. Totoo nga naman, pag ikaw ay meron kang binibira at alam mo pa siya ay pangalawang pangulo at trusted na tao, pinaniniwalaan ng buong Pilipinas, o nakararami na lang, sabihin natin, tapos ito, pinigilan, ayaw makinig ng mga dorobo, o ngayon, apektado ang mga senador na natalo. Ngayon, pagsisihin nyo yung mga pumirma. Pagsisihin nyo yung mga leader, lalo na yung leader ng Bakulao. Try ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong start ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay, last day of session. June 2 pa magpaadidingin ng Senado yan. Magiging issue yan sa eleksyon. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila. Mamin siya, hindi siya pumirma mga kasama. Tinuloy ng mga Bakulao. Yung mga nagyabang-yabang. Siyang taga Maynila. Nananalo. Ngayon, binibira ni Yorme. Galit si Yorme doon sa taga Maynila na yun. Abangan mo pagbabalik. Huwag ka lang gagawa ng problema sa Maynila. Congressman. Dahil baka kagating ka ng Yorme. Huwag kang gagawa ng problema dahil pakukulong ka to. Sabi sa video kung nanonood ka, Congressman, tuwaw. Makinig ka. Naging epekto. Tapos nasundan pa nung sahig, no? So ano nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, kinimpeach mo. Tapos, yung tatay napadala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us beyond our control. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero sa sinubukan po yung pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan ng impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Salamat, Congressman. Salamat. At matutuwa ang nakararami, lalo na sa lungsod mo. Dahil yung mga pumapabor kay BP Sara ay galit. Galit doon sa mga pumirma. Kaya salamat at hindi ka pumirma. Congressman, merong story ngayon from the House Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, Sabi nila 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, nanalo naman. Ano pong masasabi niyo ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, iba ang national politics, no? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante, no? Ang national politics is based on perception. Okay? So ibang-iba 'yon, okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Tanong. Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you continue that? Conditional release ng... Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Anak ka ng tipaklong sabi na Sabi na eto na. Lumalabas na ang tunay na kulay sa pelikula. Ang namumuno ay ang Bakulao. Kinokontrol ang nakaupo. Kaya pala nagagalit din si Ate Amy. Ngayon, pag lumabas ang totoong istorya dito, sigurado ang Bakulao, yaring-yari dito. Eto, lumalabas na mga kasama, laglagan na to. Hindi na to biro. Ang pinalalabas ngayon dito, ang namumuno ngayon, si Sanpit. Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na item na handon, di ba? So ang ginawa ng executive is
di ba nagkaroon ng sinabi conditional release? We will Yes, review that one. all the line items. So ano nangyari? May na-hold. Okay? So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. No. So ito hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. Okay. Sir, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Yeah. Kung totoo man ito, mga kasama, kung meron lang itong nililihis na istorya, abangan natin. Pero doon sa impeachment na yan, sigurado tayo na isa ang namuno, dalawa ang namuno, at yung mga bakulaw na alipores nagsipirma. Pero sa usapin na ito, na hindi alam ng nakaupo, hindi pa ako kumbinsido. Reaction ko lang yun, opinion ko lang yun. Pero, huwag kayo magagalit ha, tayo ay nag-u-opinion na reaction lang. Tuloy natin. Magandang topic ito Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala pang kalaban yung mga yan. Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. Okay. Next. Okay. Fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Okay. Yep. But sir... ang sabi nila sa akin... Merong mananagot dito mga kasama. Pag kumanta ng leron-leron sinta ito si Congressman, pag dinala niya sa dulo, panigurado, ang lulong, mananagot dito. Eto, ano pa ang pag-uusap dito? Maganda pag-usapan at himay-himay natin Liderato, dapat lang palitan ng liderato. Lalo na yung mga nasasangkot dun sa impeachment impeachment na yan kay BP Sara. Bakit? Para naman talaga malaman kung sino ba talaga ang pasimuno niyan. Pero, pakiwari natin, parang, totoo rin na yung sinasabi ni Ate Amy. Parang totoo rin yung sinasabi nito. Siyempre, titimbangin yung mga kasama. Kung totoo ba talaga. So, kung halimbawa talaga na meron silang proof na hindi alam na nakaupo, big sabihin, dapat mapanagot talaga yung lulong. Sa tingin nyo? Bas na ulat na posibleng mapalitan ang liderato ng Kamara sa pagbubukas ng 20th Congress. Dapat lang. Ilang araw lamang ito kasunod ng May 12 midterm elections. Subalit pinabulaanan ng ilang kongresista na mayroong mga pagkilos para sa palit liderato. Nananatili rin umanong buo ang support. Pagkilos, ayaw nyo? Bakit? Wala nang ayuda, wala nang AX, wala nang AKAP? Ganun ba yun? Hindi naman pwede. Palitan. Pag sobra na at malaki na yung pagdudurobo sa bayan, palitan na, hindi na maganda. Ng mayorya ng mga miyembro ng House of Representatives. Ito'y lalo na't mas marami pa rin ang kabilang sa lakas CMD o mga kapartido ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang nagwagi sa nakalipas na May 12 midterm elections. I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. Kasi lang sa amin, sa lakas, we're the dominant majority party. Kung di po ako nagkakamali, we have around 105 elected congressmen and we're 100% behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity. No? Si Quezon First. Ewan, kung totoo ba talaga na 105 kayo? Paano kung bumultad na iba? Dahil napilitan nga lang dahil sa pinangakong ayuda. Which is totoo daw, sabi ng mga nakakarami at nakakaalam. Lalo na yung, yung taga Baguio. Diba? Binulgar niya lahat. Parang eto nga alam din ni Congressman yung naka-slide natin kanina, parang alam na alam niya ano ba mga pangako para pumirma ka? Di ba? Para pumirma ka, meron kang 150 million!
Ito, ICC prosecutor na karma na. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasama kanina na nakarma na nga ito si Kamir Khan. Bakit? Alamin natin dito sa kwento ni Robin. Mukhang maagang nakarma ang mga taga-ICC. Dapat Dahil ang ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni dating Pangulong Duterte na si Karim Khan ay pansamantalang bumaba sa kanyang pwesto. Ang pagbaba nito sa pwesto ay sa gitna ng investigasyon ng United Nations dahil sa kanya umanong misconduct. Sinabi ng opisina ni Khan na nag-leave ang prosecutor hanggang matapos ang investigasyon ng United Nations Office of Internal Oversight Services. Matatandang si Khan din ang chief prosecutor sa mga kasong kinakaharap ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Ano naman kaya ang say dito ni Attorney Cristina Conti, na prosecutor ng ICC, na ang lilitis kay dating Pangulong Duterte ay may kinakaharap palang kaso ngayon. Aruy! At siya pa naman lilitisin ng United Nations. Aruy! And now, the end is near. Yan. Karim Khan, the ICC prosecutor who pushed for Rodrigo Duterte's arrest, has temporarily stepped down amid the United Nations investigation into his alleged misconduct. Yes, it's true. This is not fake news. Ang taong gustong ipakulong si Tatay Digong, ngayon siya ang iniimbestigahan. Karma is real, ha? Lalong-lalo na galit ang taga-Amerika. Ang presidente ng Amerika galit dito, ha? Actually, pinapris ang sabi sa balita, pinapris na ata yung asset nito dahil sa mga pandudurobo rin eh. Yun, mamaya bibigay ko sa inyo yung slide na yun para mas matindi, kapanipaniwala at hindi imbento. Isang banyaga ang nagsalita doon. Mamaya-maya sa dulo. Is this justice or karma? Well, the irony is staggering. The scales of justice, so long weaponized against former PRRD, are now tipping the other way. Hindi na tanong kung makakauwi pa ba si Duterte. Ang tanong na lang ay, kailan? Tuloy ang laban. At habang bumabagsak ang integridad ng ICC, tumataas ang dangal ni Tatay Digong sa puso ng bayan. In other words, of one of OFW from Germany who cried upon hearing the good news just outside the ICC detention facility. You were never alone, Tay. The world is finally seeing the curtain beginning to fall down. Now it's time to come home. The tables are turning and the people are rising. Bring him home. Yan ang gusto ng aming kababayan. Kasi ang gaba, di magsaba, ang karma is real, sabi nga ng iba. So ito, dahil kagustuhan mo makulong ang aming Pangulo, yan, tuloy. Yan ang napala mo. Di wala. Oo, nakapris pa yung mga asset mo. Diba? Pakilamera kasi kayo eh. Pati presidente namin. Oo, bakit? Magkano ba hinatag sa inyo? At sino naman kaya ang pasimuno? Yan ang gusto naming malaman eh. Baka mamaya may nabayaran din itong silulong para umeksena at ipadala ang Pangulo namin dyan sa inyo. Ngayon wala tayong naririnig na balita tungkol doon sa 5. Sana, Ate Aimee, wag mong kalimutan ha. Gusto namin, pag upo mo, pag naproklama ka na, pag nakasumpa ka na, simulan mo agad. Para mabilis naman. Ang alin? Ang pagkakulong ng mga sangkot. At yung nangingitim, ay gusto rin namin yung makita na siya naman ang nagmamakaawa. Yabang-yabang magsalita, di ba? Nung nangingitim. Yung isa pa, yung maitim. Di ba? Yun ang gusto namin. Kilala nyo si Hayer. Kilala nyo. Type nyo kung kilala nyo. Oo. Para naman, masabi namin na sila naman. Sila naman 5. Sabi ni Senador, isang senador na sabi, may pagkakulong yan. 8 taon nga lang. Wow, kulang pa. Dapat gawing 12. Para doon na sila graduate.
But in honor, mukhang ito na ang umpisa ng Duterte effect sa The Hague, Netherlands. Yan! Mukhang malakas talagang magdasal at manalangin ang mga DDS supporters. Siyempre, of course. Akala mo, malinis ang mga taga-ICC. Yun pala, sila pa ang nangunguna sa kabalastugan. Komento pa ng isang netizen. Yan. I feel like President Trump is discreetly helping his friend Tatay Digong. He's been very vocal and quick to defend Israel's Prime Minister Netanyahu, especially after the ICC arrest warrant. But when it comes to Duterte, who has been under investigation for a long time now, there hasn't been any strong public statement from him. That's just how I feel. Like there's quiet support happening behind the scenes. It makes me wonder, why only now? Why such a loud reaction for Netanyahu but not for Duterte? When the ICC has been pursuing him for years already, it feels like there's a deeper strategy at play. Maybe political timing or careful messaging. Just my observation. Duterte pa rin. Samantala, binalikan naman ng mga certified DDS si Larry Gadon. Yan. Wag na natin isama yan. Yan din. Sige, pag-usapan din natin yan. Yan din yung nagsasabi saan daw kukuha ng boto. Si Senador Marcoleta. Yan nga. Yung ob-ob. Bakit? Pahiya ka na naman ngayon. Ilang beses ka na napahiya. Siguro may mga 10 ulit na sabi ni Aling Lori. 10 ulit na yung pahiya mo. Hindi ka pa rin titigil? Tigil na, kuya. Na bago mag-eleksyon, minaliit niya ang mga Duterte supporters at ang mga senatoriables. Nakakaunti lamang daw ang mga Duterte. Hindi daw mananalo ang PDP laban. Nagtap 1 pa nga si Bongo at top 3 si Bato. Kasama pa sa Magic 12 sila Marcoleta, Amy Marcos at Camille Villar. Samantalang ang alyansa ng Bagong Pilipinas si BBM nalaglag. Kamusta na kaya si Larry Gadon na siyang binigyan ng comment at reaction ni Mr. Will Talker? Panoorin natin ang buong video. Kamusta na kaya yan? Sa bagay, hindi na siya nakakapag-practice ngayon at pa-extra na lang daw ata di umuno sabi na Rosalita. Meron siyang parang commentator segment, parang ganon. Na malakas talagang bumira. Hindi ko nga alam kung talagang yun talaga ang gusto niya na bumira ng bumira. Hindi na lang magbalita, ano? Ay, wala tayong magagawa dyan. Tuloy! Gadon. Balikan natin ang video mo. Nakakatawa at parang nakakaawa. Wow. Itong proclamation of senatorial candidates na laban na pinungunahan ni former President Duterte. Wow. Isipin nyo, napakakunti ng tao. Wow. At considering that this is a proclamation of senatorial candidates. Wow. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country. Yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang. Nangyari? Kung konti pala. Panalo, di ba? Yung kakampi nyo na lalaki na gabinete dati ni Tatay Digong. Nanalo ba? Yung kakampi mo na babae na kapatid nung isa, lumalabang kay Pulong. Nanalo ba? Konti pala eh. Di ba? Konti. Yan ang sabi niya. Konti daw ang supporter ni Tatay Digong. Nangyari? Tinambakan, di ba? Wawa naman. Pagtalo, pikit. Yun na lang. Eto maganda to. Tapos sasagutin yan ng isang banyaga. Ano meron dito, mga kasama? Lawyer cast doubt. Ito yung sinabi ko kanina. Ipasok na natin to. Nalalabuan si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Contis sa hirit ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa ICC presidency na idiskwalipika ang 2 judge sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa panayam ng programang Anong Take Mo, sinabi ni Attorney Conti na kabilang sa mga gustong ipadiskwalipika ng huwes ng kampo ni Duterte ay ang isa sa mga ICC Vice President na si Judge Reyne Adelaide Sophie Alapini Gansu. Bukod kay Gansu, ipinadiskwalipika rin ng Duterte camp si Maria del Socorro Flores Liera kaugnay pa rin sa issue ng jurisdiction. Sa kabila ng sangasangang issue, tiwala si Attorney Conti na matutuloy ang confirmation of charges hearing sa kaso ng dating Pangulo sa September 23. Buti na lang, may deadlines o may schedules na ng pagsagot patungkol dito. Kaya tingin ko, kumbaga gumagana naman tuloy-tuloy. Kaya medyo tingin ko, pasok pa rin tayo sa schedule sa September.
Sa tingin mo lang yun, ma'am. Boss, amo, manager. Pero, sa tingin mo, eto sa tingin ni Donald Trump at yung banyagang magbabalita dito, sa tingin ng nakararami, eto ibabalita niya. Good news. The ICC is in trouble. Trouble. Trump hates the ICC. John. Me too. Chief Prosecutor Kamir Khan has just stepped down. Yun. Because of abuse allegations. Not only that, because of Trump's sanctions, his bank accounts have been frozen. Oh. He's lost access to email. Come on. Bring Tatay Digong home. Enough is enough. Ano sa tingin niyo mga kasama? Bring him home. Kaya kayo, yung mga pakwela nyo, wala na si Khan. I-step down. Iimbestigahan. May problem eh. Diba? Ang alam natin, makakauwi na si Tatay Digong. Malapit na kasi nagsalita na ang kanyang, may bahay. Konting kembot na lang. At doon naman, Ate Amy, bilisan mo ha. Para magkaalaman na yung 5 o kung meron pang dagdag. Para masimula na rin ang investigasyon. At doon iharap nyo sa TV para alam ng taong bayan kung kulong na yung 5. Hanggang sa muli mga kasama, kung umabot ka sa video ito, sabihin mo kung nasaan ka. At syempre, shoutout sa'yo. At siyempre, alam ko naman natutuwa kayo Lagi tayo nag-upload at bibigyan ko kayo ng magandang reaction araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye!